Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Praise the Lord, Amen. Iingat kayo. Sapagkat may langit talaga. Taas ang kamay ng naniniwala na may langit. Lahat ba ay naniniwala na may langit? Mayroong hindi naniniwala ang langit daw ay nasa lupa na. Ha? Nandito, oo. Kung kasama mo ang Diyos, langit, lupa man ay langit na rin. Praise the Lord, Amen. Pero, lahat ng tao gusto langit ang pag-usapan. Meron tayong pag-uusapan dito na buong katotohanan na kung may langit ay may impyerno. At anong sabi ng salita ng Diyos? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kundi alin lamang yaong gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Praise the Lord, Amen. Ano ang kalooban ng Ama? Sino ang daan papunta sa langit? Si Jesus. Praise the Lord, Amen. He is the way, the truth, and the life. Kung wala sa iyo si Jesucristo at hindi mo pa natatanggap si Jesucristo sa buhay mo, na si Jesucristo at ang Ama ay iisa, paano ang kaligtasan mo? Ano sabi ni Jesus? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Praise the Lord, Amen. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa Ama. Kaming dalawa ay sasakanya. Kaya mga kabataan na narito, ito yung tamang panahon na maintindihan ninyo na si Jesucristo ay hindi lamang basta tao. Siya ay naging tao. Huwag ninyong paniwalaan agad ang nagsasabing sumasa kanilang espiritu, sa halip ay subukan muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao ang siyang kinaroroonan ng espiritu mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng espiritu mula sa Diyos. Ang espiritu ng Antikristo ang nasa kanya, na sabi na sa inyong, ito'y darating at ngayon ngay nasa sanlibutan. Praise the Lord, Amen. Si Jesucristo ay naging tao. Hindi siya tao lamang. Hindi siya propeta lamang. Ang lahat ng bagay nalika ayon sa salita. Sa simula pa'y naroon na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay naging tao. Si Jesus. Diyos ay Diyos. Kaya kung may mga aral kayong maririnig na pumasok kayo dito sa iglesia ni Kristo,
At dito ang kaligtasan masusumpungan ninyo kapag kung hindi kayo papasok dito, hindi kayo maliligtas. Alam niyo bang kayong lahat na narito ngayon na sumasampalataya at nananalig sa Diyos? Sa ngalan ni Jesus, ang tawag sa inyo ay ano? Iglesia ni Cristo. Praise the Lord. Amen. Hindi na nga lang pwedeng ipangalan sa church na ito ang Iglesia ni Cristo sapagkat mayroon ng umangkin na sila ang Iglesia ni Cristo. Pero lahat tayo, ang tawag sa atin ay Iglesia ni Cristo. Praise the Lord. Amen. At ang tawag nga sa inyo, sa ating lahat, ay ano? Mga Kristiyano. Christian. Pero yung pagiging born again, ayun yung pagbibigay mo ng sarili mo sa Diyos, pagtanggap mo kay Jesucristo, na siya nga ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas mo, para hindi ka mapunta sa impyerno. Yan ang pagiging born again mo. At ang taong nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya sabi niya, born again. Praise the Lord. Amen. Ito nanganak ka, dala mo yung original sin na ginawa ni Adan at ni Eva. Kapag nakipag-isa ka kay Kristo, tinanggap mo siya sa buhay mo, may relasyon ka sa Kanya, namumuhay ka ng ayon sa aral niya, sapagkat faith without action is dead. Kung buhay ka dahil sa pananampalataya mo, malalaman mo yan dahil ikaw ay bago na. The Lord. Kaya yung mga panlilang, ang born again ay yun lamang mga tinatawag na born again. Kayong lahat natatanggap kay Jesus at magpapanibagong buhay, kayo ay born again. Praise the Lord. Amen. Ito sa mga Katoliko. Ano ba yan? Katoliko? Born again. Pumunta ka rito para ikaw ay ma-born again. Praise the Lord. Amen. Kapag wala sa reliyon ang kaligtasan, wala ka kaligtasan ko ang iyong pinananaligan ay ang pagiging relihiyoso, sapagkat ang tunay na relihiyoso ay yung walang makain yung kapwa mo, bibigyan mo. Walang maisuot, pasusuotin mo ng kung ano ang gusto mong makita ang suot niya, nasuot mo rin. Yun ang pagiging relihiyosong totoo. Praise the Lord. Amen. Kaya mga kabataan, alam ko lahat kayo na narito ay matalino. Ha? Di ba't yung mga nag-invite sa inyo ay pinaka-interview nyo? Ano ba meron siya? Ano na ang ginawa nila sa inyo? Kung ano-ano na lamang ang mga dahilan. Hindi ba? Sapagkat gano'n ang kaligtasan, gagawin mo ang lahat, maligtas lamang ang iyong mahal. Praise the Lord. Amen. At lahat kayo ay mahal ng Diyos. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Ako ay naranasan ko na ang pag-ibig ng Diyos. Ako ay nanay ninyong lahat. At naranasan ko na kung papaano magsilang ng sanggol. At napakasarap na marinig mo ang puka ng iyong unang anak. Kaya mga nanay na hindi nasiyahan na sila ay maging nanay, hindi nila tanggap na sila ay maging ina. Pero ang naranasan ko nang lumabas ang panganay kong anak, ang sabi ko sa aking sarili, salamat Diyos ko, nanay na ako. Yung kuha na sanggol, hindi ko makakalimutan yung kuha ng panganay kong anak. Kapagkat naramdaman ko na ako isang pinagpalang ina. Kapagkat may lumabas sa akin, may isang magandang bata.
Bagamat hindi ko pa siya nakita nung siya'y umuha, alam ko buhay siya, sapagkat yung uha niya ay sinyalis na buhay siya. Praise the Lord. Amen. At ngayon ay pag-uusapan natin, mga anak, kayo ba'y masaya ngayon na kayo ay isinilang sa mundo? Walang aksidente na kayo ngayon ay tao. Kapagkat ang lumikha sa inyong lahat ay iisa, ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya yung pamumuhay ngayon, dapat yung malaman na ibang-iba kapag kayo ay namumuhay na ayon sa Espiritu. At ang Espiritong yan ay walang iba, kundi ang ibinigay ng Diyos, ang banal na Espiritu. Kung kayo namumuhay pa ngayon, wala pa sa inyo ang Espiritu ng Diyos, hindi pa kayo born again. Kahit kayo ay member ng mga born again Christian organizations, churches, unless nakasama nyo na at tinanggap nyo na ang Holy Spirit, saka lamang kayo matatawag na born again. Praise the Lord. Amen. Kapag hindi na kayo ang siyang may-ari sa buhay nyo, hindi na kayo ang nagpapatakbo sa buhay nyo, kundi ang Diyos niya. Kapag si Adan at si Eva ang nagpatakbo sa kanila, ay yung kasalanan. Nang si Jesus ay napako sa krus, doon lamang tayo muling nakabalik sa piling ng Diyos. Subalit, kailangan natin lumapit sa Diyos. Hindi tayo matatawag na Kristiyano na may relasyon sa Diyos at born again kung hindi tayo lalapit kay Jesus. Praise the Lord. Huwag kayo magkakamali na ang lahat ng born again ay ligtas na. Born again ka sa salita, pero sa gawa wala. Kaya dito ay napakahalaga ng pagsunod. At ano ang sabi kanina sa salita ng Diyos? Kapag narinig mo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag matigas ang iyong ulo. At ano ang sabi ng Diyos? Hindi niyo ba alam na ang inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templong yan, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.